Alam niyo naman ang China, gusto nila maging number 1 sa buong mundo. Ang China ang number 1 na tinik sa lalamunan ng US. Kaya kamusta po kayong lahat? Muli tayo ay nagbabalik dito po sa ating channel. Tapos na po ang ating mga inaasikaso, kaya po raratsada na po tayo ngayon dito po sa ating reaction video dito po sa ating channel. Samahan niyo po ako na maabot ang 100k subscriber milestone para po maging proud po tayo lahat at kabahagi po kayo doon kapag po kayo ay nag-subscribe sa aking channel. At syempre po meron po tayong ang gagawing pamimigay sa ating 100k subscribers milestone, kaya mag-abang po kayo at tumutok po kayo sa ating channel at kapag naabot po natin yan, may pamimigay po tayo. Maraming salamat po in advance sa mga magsusubscribe. Simulan na po natin to. Title po nito, Trump to PBBM, palalayasin lahat ng barko ng China, wawasakin ng mischief reef base ng China. Mula po ito kay Mebs Castle. Siyempre mag-subscribe po kayo kay Mebs Castle, kasi po napakalupit po nito, napakagaling na ating kapanalig po dito po sa laban sa China. Simulan po natin to. Let's do this. Dilubyo ang kakantungan ng China pag nanalo si Donald Trump. Ngayong araw kasi malalaman kung sino ang magiging bagong presidente ng Amerika. Well, as of this moment po, update lang po. Panalo na po itong si Donald Trump. Landslide po halos, yung mga yan, yung mga pula na dagdagan po yan, halos onti na po yung kulay blue. Kay, ang pula po kasi ay kay Donald Trump. Siya na po ang bagong presidente, muli re-elect president ng US. Kaya nako, kabahan na ang China. At kinikilabutan na ang China. Yes. Mas kinakatakutan kasi ng China si Donald Trump kaysa kay Vice President Kamala Harris na kaalyado ni President Joe Biden. Wala kasing sinasantutong si Trump. Noon pa man kasi pinagbantaan na ni Trump si Xi Jinping na kung itutuloy ng China ang paggawa ng military island sa South China Sea, mapipilitan ang US na burahin to sa mapa. At ito na nga, nagbanggit na nga itong si Donald Trump na tinototoo niya nga ang kanyang sinabi noon sa kanyang pagkakampanya na kapag siya ay nanalo, tataasan niya po ang taripa o ang tax, import tax ng mga mag-i-import tax po sa kanila ng mga produkto sa kanilang bansa. Kaya nako, itong China, tataasan po ng 80% yan ni Donald Trump. Kahit po hindi po sa larangan ng sagupaan, mismong sa kanilang ekonomiya po ay babagsak ang China dahil sa gagawin po na to ni Donald Trump. Nako, yari po talaga sila. Simula noon, natakot na ang China magtayo ng base militar sa South China Sea. Pero muling naglakas ng loob si Xi Jinping na tapusin ang military island dahil wala kasing pakinoon si dating Pangulong Duterte sa US. Alam nyo na, syempre Duterte yan. Siyempre, umahalik sa puwet ng China yan, di ba? Ganun talaga. Kaya nga tayo na problema ngayon, di ba? Dahil dyan sa Pogo, di ba? Ang daming mga kababayan natin na hirapan dyan sa pagtatrabaho dyan sa loob ng Pogo. Alam niyo na po, hindi ko na po pwedeng banggitin dito ng banggitin yung mga nangyari po sa kanila, Talaga pong paghihirap po ang naranasan natin ng karamihan po ng ating mga kababayan dahil po dyan sa ating ex-president na pro-China. Real talk po yan. Kilala si Digong na galit sa Amerika at mga China. Kaya sa muling pag-upo ni Trump sa White House, hindi lang giyera ang poproblemahin ng China, kundi pang-ekonomiya. Babagsak ang ekonomiya ng China pag si Trump ang nanalo. Dahil lahat ng produkto ng China posibleng i-total ban na ng Amerika. Ayun lang kung hindi man mo total ban, sobrang taas po ng kanilang taripa. Ganun po ang sinabi talaga at binigyan ng tuldok talaga ni Donald Trump. At maraming bansa po ang sumunod. Ang Canada po sumunod po dyan sa 80% tax po talaga ng China. At syempre po ngayon po nanalo na po si Donald Trump. Marami pong susuportang bansa dyan. Malamang gagayahin at kokopyahin po nila ang ganyang diskarte. Para po talaga mahirapan na po itong China. Hindi lang po sa kanilang ekonomiya, maging sa kanilang pagsakop dyan sa West Philippines. Sana po talaga ito ay magsimula na po dahil sobra na po ang pang-aabuso na ginagawa ng China. Kung walang pera ang China, walang pampondo sa giyera, di ba? Tama. Nangako naman si Trump sa Pilipinas na papalayasin lahat ng Chinese sa South China Sea at ibabalik ang totoong free open Indo-Pacific region. China is building in the South China Sea islands. In bringing back our military,
In bringing back our military, we have to do something else. The United States has great strength and patience. But if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy China. Ayun na nga, no, palakpakan po natin si Donald Trump. Mali, ito pala. mali tayo na pindot. Palakpakan po natin si Donald Trump dahil po grabe, no. Dati po nangangamba tayo na baka mapag-iwanan po tayo o mapabayaan po tayo ng US kapag po si Donald Trump ang mananalo. Pero sa tingin po natin, no, malalaman po natin yan sa mga susunod pa pong panahon. Pero sa tingin ko po ay hindi po tayo pababayaan dahil nagsalita na rin po ang spokesperson po ng ating ng US dito po sa ating bansa. No, sabi niya na hindi naman niya nararamdaman na mapapabayaan tayo ng US dahil nararamdaman niya na ganun pa rin ang igting ng pagtulong o suporta ng US sa atin. Ironclad pa rin po, no. Pero syempre po, kailangan po skeptical din po tayo, kailangan handa rin ng Pilipinas, no. Hindi po porket ganun po yung sinasabi ay maaari po kasi mabago yan. Pero yun nga, fingers crossed po tayo, sana po ay hindi po talaga totally na mapag-iwanan po tayo o mapabayaan tayo ng ating big brother kasi po sila po talaga ang solid na tumutulong at sumusuporta po sa ating bansa, lalo na po sa laban natin dito sa mapanakop na China. Ayos lang kay Pangulong Marcos kung si Trump o si Kamala dahil kahit sinong presidente pa yan galit sa illegal na aksyon ng China. Pero kung si Defense Secretary Gilberto Chodoro ang papapiliin mo, tila mas paborto kay Donald Trump dahil sa tapang na ipinakita nito noon sa China. Direktang pagbantaan ba naman ang China ang bobombahin eh? Hindi ito nagawa ni President Biden ngayon dahil puro babala lang to sa China. Ganun kasi yung diskarte rin talaga ni Donald Trump to. Pag sinabi niya ganun siya. Diba yung unang-una po talaga na sinabi niya po dito sa kanyang speech kasi po panalo na nga po talaga siya. Ayun nga po ipatutupad niya po ang paghihigpit sa kanilang mga border, no, na hindi makapasok ang mga illegal. Alam niyo na 'yon, 'di ba? Na syempre kung ikaw ay Pilipino na papasok ng US at hindi ka illegal, wala kang dapat ipag-alala kung nasa proseso ka. Pero marami pong kumbaga malaking mass deportation po ang mangyayari po, no, sa mga illegal na kababayan po nating Pilipino na illegal pong nasa bansa po nila. Kaya yun nga po malaking impact po diyan, kaya asahan na po natin ang mass deportation. Ganun po. Yun po ang unang-unang panukala ni President Trump re-elect. Everybody's going together because they don't like what China's doing. Simply put. But what we are doing now with the United States is to deter and to build up our joint capabilities, combined capabilities rather, to deter such an armed attack from occurring. Problemado ang China ngayon. Ayon yan kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez. Bumabalik kasi yung alaala ng China ang pinagbantaan sila mismo ni Trump. Ang tanong, kung mas malakas ang puwersa ng Amerikano sa Pilipinas ngayon, baka kaya itong higitan ni Donald Trump. Sana dagdagan pa yung mga missile at fighter jet ng Amerika sa atin. Well, sa gigil nito ni Donald Trump sa kanyang mga speech kasi, di ba, pangalawang buhay niya na yan eh. Kumbaga, para sa akin po yung kanyang pagkapanalo bilang re-elect na presidente, no, yan po ay naka-destined, no, destined sa kanya yan. Kasi talaga pong ang dami niyang pinagdaanan eh. At syempre po nagbago na po talaga yung takbo ng kanyang isip. Naisip siguro talaga yan na dapat unahin ko ang aking bansa. Na itong mga bansang lumalaban sa amin ay talagang kailangan na nating bigyan ng leksyon to. Di ba? Ganyan kasi yung China eh. Alam niyo naman ang China gusto nila maging number 1 sa buong mundo. Ang China ang number 1 na tinik sa lalamunan ng US. Kaya talaga pong makikita po talaga natin dito ng igting ng gustong gawin ni Trump dito sa China dahil ito talaga ang sa mundo tong China talaga. Kumbaga ito yung gumagawa ng gulo. Alam niyo naman yan, di ba? Sa atin na po dito sa West Philippines, sila po talaga nagpapahirap po sa atin sa sarili po nating teritoryo. Which is maling-mali po yun kasi po nilalabag ng China ang UNCLOS. Wala po silang batas na sinusunod, no? Nilalabag po nila lahat. At naniniwala po sila doon sa kanilang kalokohang 10-yan, wala naman pong totoong batayan. Wala po sa batas yun. Kaya ito na po, abangan po natin ang mga gagawin ni re-elect President Trump dito po sa China. Kaya kabahan na po talaga ang China dahil lahat po halos ng bansa ay malamang susuporta sa mga panukalang
ilalabas nito ni Donald Trump laban dyan sa China. para mapalayas ng lahat ng mga Chinese sa West Philippine Sea. We have an ironclad commitment to our mutual defense treaty. They were quite nervous actually during that time and had said that he was going to abrogate the visiting forces agreement, which is very important for the United States to have that continuing process where we will be exercising with both our armed forces will be exercising together. Now, that created a lot of anxiety, to say the least, on how how that thing will play out in the end. And so, Kayo, kanino kayo mas pabor? Kay Kamala Harris ba o kay former President Donald Trump? Well, tapos na po ang boxing, no? Si Donald Trump na po ang presidente. Maraming salamat po dito kay Melvs Casas sa napakagandang video niya. At yun nga, abangan na po natin ang mga gagawing moves nito ni Donald Trump patungo sa buong mundo actually, no? Kasi siya ay, pag ang presidente ng US po ang talagang nagsalita, talagang buong mundo po ay maapektuhan. Lalo-lalo na po ang Pilipinas, maapektuhan din po tayo dyan. At syempre ang kalabang China. Abangan po natin ang mga gagawin niyang sa China, no? Dahil yung sa taripa at lahat-lahat na po. No, lahat po ng mga gagawin ni Trump ay abangan po natin. At sana ay mas makinabang po ang Pilipinas sa mga panukalang ilalabas po ngayon ni re-elect President of the US, Donald Trump. Yun lang po, no? Sana nagustuhan ating reaction video. Mag-subscribe po kayo sa aking channel. Samahan niyo po ako maabot ang 100k subscribers dito po sa ating channel. Siyempre po, meron po tayong ipamimigay kapag naabot po natin ang 100k subscribers. Kaya kailangan po na nakatutok po kayo sa atin. Siyempre po, magiging proud po tayo lahat dahil makakabilang kayo sa milestone na yun na maabot natin ng 100k subscribers. Maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe, like this video. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.